Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa inyo. Ito pong karanasang ito ay nangyari sa lugar namin way back 1999, partikular sa norte ng Iloilo. Sa mga panahon po na ito, ako ay nasa 12 taong gulang at yung tatay ko ay isang magsasaka. Panahon din po ng ani nang mangyari ito. Ang may-ari naman ng palayan na ito ay kumpare din naman niya. Ninong ko po ito at marami siyang mga sakada na galing sa iba't ibang nayon. Pero tanging si tatay lang ang makakapagpalipas ng gabi sa kanyang kubo na nasa gitna ng kanyang palayan. May mga pagkakataon din na sinasamahan ko ito. Nang dahil panahon din ng ani nung time na to, gabi-gabi ay doon siya natutulog. Hanggang sa nagreklamo ito na merong nagpaparamdam sa kanya. At sa buong pananatili niya noon lang daw ito nakaramdam na parang merong nakamasid sa kanya. Para bang merong umaaligid. Ilang beses na rin daw ito na muntik bangungutin. Pero mabuti naman at agad siyang nagigising. Yung tipong hindi daw siya makahinga at parang malulunod po ito. Hanggang sa isang hapon, habang ako ay merong ginagawa sa bahay, ay tinawag niya ako at sinabihan na sasamahan ko daw ito sa kubo. Ayaw ko naman nung una kasi nga maraming mga insekto doon at hindi ako nakakatulog ng maayos. Tapos sobrang lamig, lalo na pagpatak ng madaling araw. Pero nagpumilit po ito kaya wala akong magagawa. Yung kulambo naman ni lolo at lola ay pinadala sa akin para daw tuloy-tuloy ang aking pagtulog. Bandang 6:00 ng gabi ay tumungo na kami doon sa palayan. Meron pang kaunting liwanag at habang naglalakad kami sa pilapil ay napipiko na ako sa mga insekto kasi marami po talaga. Ito yung pinakaayaw ko noon. Makalipas ang ilang minuto ay narating namin ang kubo. Agad ko namang ikinabit ang kulambo sa kama na aking hihigaan at si tatay nagbukas naman ng alak kasi ito ang kanyang pampatulog. Bandang 7:00, humiga na ito sa kama at hindi nagtagal. Nakatulog po ito. Ako naman ay talagang nahirapan sa pagtulog kasi maliban sa mga insektong maliliit, merong nakakapasok na tipaklong sa loob ng kulambo. Gawa lamang kasi sa kawayan ng kama namin at nilatagan lamang ito ng banig. Pero meron pong maliliit na siwang na kung saan nakakapasok ang ilang mga insekto. Bandang 9:00, gising na gising pa ang aking diwa nang marinig ko talaga na merong lumundag sa bubong ng kubo. Gawa lamang ito sa pawid pero kahit mahina ang kanyang paglundag, ay nakita ko talagang umalog ang pawid. At nang dahil naman sa pagkabahala, ay bumangon ako at tumingin sa itaas. Nakiramdam ako at nakinig pero wala naman akong nadidinig ng mga yapa. At yung gasera naman ay pinatay ko. Makalipas ang mahigit kalahating oras, ay meron po akong nakitang figura ng tao na dumaan sa mga siwang ng kubo. Tila ba iniikutan niya kami? Nakikita ko siya nang dahil sa maliwanag ang buwan sa mga sandaling ito. Kaya naman ginising ko si tatay. Pero nahirapan ako. Parang mantika po kasi ito kung matulog.
Ito din po ang isang bagay na kinaiinisan namin sa kanya. Kasi kung merong mga nangyayaring hindi maganda sa kanyang paligid, ay hindi talaga niya malalaman. Mahigit 10 minuto ko po siyang ginising. Nagsasalita ito, pero sa tingin ko ay nang dahil sa meron itong napapanaginipan. Huwag kang bumalik dito kung ayaw mong mataga. Ito yung salita na narinig ko sa kanya sa mga sandaling ito. Pero alam ko na hindi ako ang kanyang sinasabihan. Hanggang sa huminga po ito ng malalim. At pagkatapos niyang gawin to, ay hiningal po ito. Tila ba pagod na pagod nang dahil sa tumakbo ito ng tuloy-tuloy. Tay, gising! Sabi ko sa kanya, pero ang hirap talaga niyang gisingin. Hanggang sa napagpasyan ko na kumuha ng tubig kasi bubuhusan ko ito. Hindi ko na kasi alam ang aking gagawin. At nang marating ko ang mesa, ay wala na pala kaming tubig. Kaya naman napagpasyan kong tignan ng drum na nasa labas ng kubo. Nasa gilid lamang ito ng pinto at meron namang tabo doon at sigurado na meron talaga itong lamang tubig. Takot man po ako sa mga sandaling ito pero wala akong magagawa kasi ito ang sa tingin kong makakagising kay tatay. Binuksan ko naman ang bahagyang pinto at kamay ko lang ang aking inilabas. Nang maramdaman ko na merong tubig sa drum ay aking kinapang tabo. At nang mahawakan ko ito ay kumuha ako ng tubig. At agad na hinila ang tabo. At saka binuhos lahat kay tatay. Agad naman po siyang nagising. At natataranta po ito. Anong nangyayari? Bulalas naman niya. Tay, mag-iisang oras na kitang ginigising. Ang hirap mong gisingin. Sabi ko naman sa kanya at sinabi ko naman kung bakit ko ito ginawa. At nang may masmasan po ito, ay agad niyang kinuha ang kanyang karet at inikot ang aming kubo ng ilang beses. Pero wala siyang makitang kakaiba. Nang makabalik ito, ay nagtanong ako sa kanya kung tinignan ba niya ang bubong ng kubo. Pero umiling siya, kayang ibig sabihin na hindi niya ito nagawa. Lumabas ulit ito ng bahay at ginawa niya ito. Pero ganun pa rin. Wala daw siyang makitang anumang hayop o tao. Ginising mo pa ako. Guni-guni mo lang yan. Huwag mo nang ulit-ulitin ang ginawa mo sa akin. Muntik na akong malunod sa ginawa mo. Galit na sabi ni tatay at wala naman po akong maisagot sa kanya. Kasi baka tama nga ang kanyang mga sinabi. Baka hangin lang dahilan. Kaya umalog ang bubungan. Baka namamalik mata lamang ako nung nakita kong figura ng tao na napapadaan sa mga siwa. Si tatay naman ay nahihirapan ng makabalik sa kanyang pagtulog at pinagalitan naman niya ako. Makalipas ang mahigit kalahating oras, Sir Chris, nakarinig kami ng tunog ng baboy na nanggagaling talaga sa palayan. May nakawalang baboy? Kanino kaya iyan? Tanong ni tatay sabay tayo at binuksan niyang bintana. Nang mabuksan niya ito, ay tumayo na rin ako para tignan ang bahagi na kung saan nagagaling ang tunog. Pero bigla po itong huminto. Wala naman kaming makita kasi matataas na ang palay at aanihin na mga ito. Kung meron mang hayop ay hindi pa rin namin makita, lalo pat gabi. Hindi naman nagtagal ay sinara ni tatay ang bintana. Bukang tama ka, anak. Merong umaaligin. Nararamdaman ko. Biglang sabi naman niya.
Sabi ko sa inyo, hindi ako namamalikmata at tamang kutob ko. Sagot ko naman. Nakiramdam naman kami ng ilang oras kasi yung mga aso ng mga kabaryo namin na nakatira sa gilid ng palayan ay umaalulong. Tila ba meron silang nakikitang hindi maganda. Ito yung alulong na talagang nakakahilakbot pakinggan. Para bang mga lobo. Bandang 3:00 ng madaling araw ay dito na ulit namin narinig ang tunog ng baboy. Sa maniwala kayo o hindi, nanggagaling na sa bubong ng kubo. Pero ang ipinagtataka namin, wala naman kaming narinig na yapak. Wala naman kaming narinig na lumunda. Pero nakaakyat siya doon. Nakita ko namang hinawakan ng mahigpit ni tatay ang dala niyang itak. At walang habas na pinagtatagang bahagi na kung saan naroroon ang narinig naming baboy. Hanggang sa narinig naming lumudag ito sa gilid ng kubo at tumakbo sa palayan habang tumutunog. Para bang nasaktan ito sa ginawa ni tatay sa kanya. At yung karit ay meron pang mga dugo. Walang hiyang hayop na yun. Kung normal na baboy iyon, hindi talaga siya makakaakyat. Kahit na ano pang gawin niya. Biglang sabi ni tatay. Sumang-ayon naman ako sa kanya sapagkat kahit kami ay mahihirapan kung aakyat man sa bubong ng kubo kasi wala talagang mapapatungan. Maliban na lang kung meron kang dalang hagdan. Hindi na lamang kami natulog ni tatay. Hinintay namin na sumikat ang araw para na rin makasigurado. Bandang 4:00, huminto sa pag-alulong ang mga aso at dito na kami naging kampante. Lahat naman ng gasera na meron sa kubo ay sinindihan namin. Nang sa ganun ay lumiwanag ang paligid. Nagwisik na rin kami ng asin. Pagsapit naman ng bukang liwayway, ay agad kaming umuwi sa bahay. At habang kumakain kami ng almusal, ay kinuwento namin ang mga naging karanasan namin ni tatay sa kubo. Kahit sila hindi makapaniwala, kasi ito pong unang pagkakataon na meron kaming naranasan sa buong buhay namin at sa buong pananatili namin doon sa baryo. Ang sabi naman ni Lolo, merong dahilan kung bakit kami pinaparamdaman. Malabo naman daw na wala, kasi wala namang kakainin sa amin ng aswang. At sigurado naman na makunat daw ang aming mga lamang loob at balat. Pabirong sabi ni Lolo, kaya meron daw talagang dahilan ng pagpaparamdam sa amin. Kinabukasan naman, Sir Chris, tumulong ako sa palayan ng aking nino. Halos lahat ng kanyang mga sakada ay nandoon. Si tatay naman ay nandoon din. At habang nagtatrabaho kami, ay nakita ko ang paa ng isa sa mga sakada na marami pong mga sugat at kakahilom lang ng mga ito. Marami po talaga na para bang tinaga ng itak o karit kasing ilan sa mga ito ay malalim talaga tignan. Nang dahil naman sa pagtataka, ay nagtanong ako sa kanya kung saan galing ang kanyang mga sugat at ang sagot niya, doon din naman daw sa palayan. Pero sabi ko sa isip ko, palabo na makukuha niya iyon sa palayan. Sinabi ko naman kay tatay ang tungkol dito at nung nagpapahinga na kaming lahat, bumulong si tatay sa akin kung sino ang tinutukoy kong tao at agad ko naman itong itinuro sa kanya. At dito ko lang nalaman, Sir Chris, na meron pala silang hindi pagkakaunawaan noong sila'y nagiinuman. 2 gabi bago namin maranasan ang mga pagpaparamdam sa kubo. Naliwanagan ako ng kaunti pero hindi pa rin kami sigurado kung siya nga ang taong nagpaparamdam sa amin. Si tatay noon ay medyo walang hiya, aaminin ko po ito. Hanggang sa nagparinig siya sa mga sandaling ito na merong umaswang sa amin sa kubo at sabi pa niya, wag lang magpapahuli sa akto kung sino ito. Kasi kaya daw niya makipagpatayan
pero wala naman siyang binanggit na pangalan kung sino ang kanyang pinaparinggan. Lahat naman ng mga sakada ay napatingin sa kanya, kabilang na yung kanyang nakaalitan. Pikon daw kasi iyon. Kinagabihan, Sir Chris, doon kami natulog sa bahay ni Lolo at Lola, at sa maniwala kayo o hindi, pinangungot po si tatay. At habang ginagawa namin ang lahat upang maibalik ang kanyang hininga, tunog pa rin ng baboy ang aming nadidinig na paikot-ikot lang sa buong bakuran. Makalipas na sigurong mahigit 10 minuto ay bumalik ang hininga ng aming tatay at huminga siya ng napakalalim. Ang kanyang binabanggit na pangalan ay ang sakada na kanyang naalitan o nakaalitan. Napanaginipan daw niya ito at sinasakal daw siya. Parang totoo daw ang panaginip niyang ito. Sinabi naman namin sa kanya na ilang minuto na siyang nawalan ng hininga at hindi naman siya makapaniwala. At nang sabihin naman namin sa kanya na merong umaaligid na aswang sa paligid ng bahay, ay agad siyang lumabas at ilang beses niyang binanggit ang pangalan ng sakada. Para bang hinahamon niya ito. Nang sa ganon, ay matapos ng kanilang alitan. Maya-maya lang, ay isang lundag ang narinig namin sa likod ng bahay at merong kumaripas ng takbo doon, papunta sa kakawyan. Tumakbo na rin doon si tatay, pero pinigilan naman siya ni nanay. Wala kang kakayanan kung totoo man yon. Mas malakas sila kaysa sa atin. Sabi naman ni nanay sa kanya. Mukhang kailangan na natin ng albularyo. Magpatawag nga kayo. Sabi naman ni Lola at tumawag nga kami sa gabing iyon. At ang sabi naman ng albularyo, huwag lang naming ipakitang takot kami sa kanya. Nang sa ganon ay hindi niya kami babalikan. At kung kilala man daw namin, banggitin namin ang pangalan at bigyan ng babala. Nagawa naman namin ang mga ito at binigyan na lamang niya kami ng pangontra. At kinabukasan naman, sinabi naman ni tatay sa aking nino ang tungkol dito at kanyang tinipon ng lahat ng sakada. Sa maniwala kayo o hindi, yung nakaalitan ni tatay, wala po doon. At ito na palang araw na simula na hindi na siya babalik doon sa baryo kahit kailan. Hindi na talaga nakita ang kanyang anino. At ang sabi naman ng aking nino, isa lang po ang ibig sabihin nito. Kung wala ka daw ginawa, hindi ka naman magpapaapekto. Lalo pat mahirap din maghanap ng trabaho sa mga panahong ito, ayon kay tatay. At magmula noon, Sir Chris, hindi na kami naranasan na o hindi na kami nakaranas ng ganitong kababalagan. At hindi na namin nakita ang sakada na minsang nakaalitan ni tatay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dito ko na po tatapusin ang kwento kasi hindi naman po nasundan ang karanasan namin ito. Mag-iingat po kayo palagi.